ang impeachment ay isang importanteng procedure kasi kailangan na malaman ng taong bayan kung ano ang totoo, guilty ba or not guilty. Lahat ng impeachment na ginanap ng Senado natin mismo, hindi ng ibang bansa. Nagsimula ng in-session ang Senado. Yun ang inaalala ko kaugnay dyan sa mga panukalang umupo na lamang kami bilang impeachment court ngayon. Ang aking main point ngayon is yung kautusan ng konstitusyon sa Senado na umpisahan agad ang paglilitis ng impeachment sa Senado. Ulitin ko, hindi kami takot mademanda, naman demanda harapin namin, pero anumang misstep ay susubukan naming iwasan hanggat maaari by being transparent at every stage of the process and being fair to all parties concerned. Mga kabayan, muling naglabas ng pahayag sa social media ang dalawang senador kaugnay sa mainit na isyu ngayon sa politika, partikular ang pinagtatarunang impeachment trial dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Kanina muling binanatan ni Espe Escudero ang kapwa niya senador na si Senate Minority Leader Aquilino Pimentel. Ito ay matapos igiit ni Pimentel na dapat umpisahan ang trial dito kay Vice President Inday Sara Duterte sa lalong madaling panahon. Sagot ni Espe Escudero, nag-iingat lang siya at sinusunod lang niya ang tamang proseso ng batas at hindi siya magpapaapekto sa mga pag-iingay ng mga kapwa niya senador para lang mapansin ng publiko at manalo ngayon darating na eleksyon. Wala naman sa clamor o pressure yan o palakasan ng boses. Ang sinasabi ng batas ay ang sinasabi ng batas. Unless sabihan kami ng Korte Suprema sa mandamus petition na pending ngayon, ang sinasabi ng batas at saligang batas at ng Senado sa ngayon bilang sole trier of impeachment ang siyang mananaig at hindi yung gusto ng mas nakararami lamang bagaman ito'y labag sa batas. Hindi naman porket mas mag-ingay ka, lalabagin na natin yung batas. Hindi naman porket takot ka matalo, lalabagin mo na yung batas para lang manalo ka sa eleksyon na darating. Hindi ako naniniwalang ganun yun. Kung ano ang tama ay tama, kung anong legal ay legal, kung anong naaayon sa batas ay naaayon sa batas. Sino man ang tutol dito, sino man ang mapapaboran nito. Yan ang dapat nating sundin at sundan. Sa isang interview, tinanong ni Manong Ted Pailon itong si Pimentel kung may pag-asa pa bang makumbinsi ang Senado para maumpisahan agad ang trial kahit nakabreak pa ito. Sagot ni Pimentel, nagkausap na sila ni Espe Escudero ng personal at naniniwala siya na magbabago pa ang isip ng Senate President base sa mapapagdesisyonan ng majority at ng ilang miyembro nito. Senator Coco, ano ang pwedeng na lang talaga na maasahan natin dito na maging daan para maobliga ang Senate President at saka ang majority ng mga senador na magsimula na po nitong prosesong ito habang kayo'y nakareses? Ano mga posibilidad? Nung kami nag-usap ni Senate President, binisita niya kasi ako sa Marikina. Yan yung pagkatapos nung pinablish na niya yung schedule niya. Tinanong ko siya, Senate President, can I make the assumption that itong linabas mo na mga detalye, may kalendaryo ka na, meron ka pang ibang mga proposed ideas, ito ba ay nakonsulta mo sa majority? Sa ginawang press con kanina, inamin mismo at kinumpirma ni Espe Escudero na nagkausap na nga sila ni Pimentel at sinabi niya na proposal lang naman ang kanyang inilabas na calendar date at posible pa itong magbago. Sir, hindi sir soundbite lang kasi sir, di ba parang nagkausap kami. Basically, ang sinabi lamang niya na pwede kong sabihin na sinabi niya ay opinion ko yung binigay ko at tila suportado naman ng mayoriya yung iyong posisyon. Sabi ko, proposal lamang yon, wala namang kailangan suportahan o hindi suportahan dahil proposal yon. At lahat o isa sa pinal kapag nakita-kita tayo pagdating ng Hunyo. Ulitin ko, hindi kami takot mademanda, naman demanda harapin namin, pero anumang misstep ay susubukan naming iwasan hanggat maaari by being transparent at every stage of the process and being fair to all parties concerned. Kaya parehong panig ang binigyan namin ng kopya, hindi isa lang. Samantala, tila sinagot ni Escudero ang Korte Suprema matapos ipag-utos nito na magpaliwanag ang Senado sa loob ng 10 araw matapos maghain ng petisyon ang kampo ni VP Sara Duterte. Ito ay upang ipahinto ang impeachment complaint laban sa kanya.
Ayon kay SP Escudero, igagalang niya ang anumang magiging pasya ng Korte Suprema, pero nanindigan siya na sa huli ay Senado pa rin ang masusunod at magdidesisyon. Sir SP, so kapag sinabi po ng SC na yung forthwith ay agad, susundin niyo, sir? Depende kung anong ibig sabihin nun. So, babasahin namin kung ano man yun at pag-aaralan namin kung paano ito mapapatupad at kung kaya itong patupad. Ulitin ko, ng pang-apat na beses na, nagdesisyon ng Korte Suprema noon, nag-TRO sa Kamara, huwag niyong ituloy yung impeachment ni Chief Justice Davide. Nagbotohan ng Kamara, tinuloy pa rin nila. Nag-desisyon ng Korte, huwag niyong buksan yung foreign currency deposit account ni Chief Justice Corona. Nagdesisyon ng Senado, galangin natin, sundin natin. So, Senado pa rin bilang impeachment court ang magdedesisyon yan o Senado bilang plenaryo ang magpapasya ng bagay na yan. Kung ako tatanungin, as a general rule, marapat at dapat galangin palagi ng Senado anumang desisyon ng Korte Suprema. Pero sa dulo, pagpapasya niya ng Senado. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sa iyong palagay, sino kaya ang masusunod at may karapatang magdesisyon sa kaso nitong si Vice President Inday Sara Duterte? Ang Senado ba o ang Korte Suprema? Sama-sama natin panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Hindi namin napag-usapan yun. Pero may problema kayo. Hindi pa nare-refer officially sa plenaryo yung impeachment complaint. Tinanggap pa lang yan ng Secretary General ng Senado. Under our rules, officially dapat basahin yung impeachment complaint. Nung nakadaang panahon, majority leader ang gumawa niyan. Pero nung tiningnan namin yung rules ng Amerika kung saan binasa yung rules ng Senado, ang nagbabasa nun ay prosecution. Yung House prosecutors ang nagbabasa nun sa plenaryo sa Senado sa Amerika. At yun ang direksyon na nais namin tahakin kaugnay nito. Dahil hindi trabaho ng majority leader na gampanan ng papel ng House prosecutors na siyang magbabasa ng reklamo o impeachment complaint sa plenaryo. So sa June 2, sorry Kuya, so sa June 2, ang magbabasa ng complaint sa plenary ay from House? Yun ang ipinapanukala namin at yun ang tila direksyong tinatahak na ngayon ng legal team upang sa ngayon ay magawa ng formal ito. Dahil nga, kinopya natin yung rules natin sa Estados Unidos at yun ang kanilang practice. But do you agree that your role, your hat as senator judges, hindi siya kasama ng legislative function? Maliwanag yun, pero lahat ng impeachment na ginanap ng Senado natin mismo, hindi ng ibang bansa. Nagsimula ng in-session ang Senado, tumuloy kahit na nag-recess ang Senado. Hindi pa tayo nagsisimula ng in-session ng Senado. Yun ang inaalala ko kaugnay dyan sa mga panukalang umupo na lamang kami bilang impeachment court ngayon. Kapag kami misstep o mali kami dyan, may dagdag rason na naman na idemanda ang Senado. Hindi ako takot sa demanda. Pero may dagdag rason na naman idemanda, umakyat, questionin, baka imbis na mapabilis, nung mga gustong mapabilis, mas lalo pang tumagal ito. Sir, nung kausap niyo po si Sen Coco, did he already give you proposals sa mga gusto niyong amendments sa rules? No, pinag-usapan namin, ako nagpunta, nung nakita kami nakita sa Marikina. Sir, hindi sir, soundbite lang kasi sir, di ba parang ilang beses Nagkausap na kami. siya Basically, ang nag-request? sinabi lamang niya, na pwede kong sabihin, na sinabi niya, ay opinion ko yung binigay ko at tila suportado naman ng mayoriya yung iyong posisyon. Sabi ko, proposal lamang yon, wala namang kailangan suportahan o hindi suportahan dahil proposal yon. Lahat to isa sa pinal kapag nakita-kita tayo pagdating ng Hunyo. Ulitin ko, hindi kami takot mademanda, naman demanda harapin namin, pero anumang misstep ay susubukan naming iwasan hanggat maaari by being transparent at every stage of the process and being fair to all parties concerned. Kaya parehong panig ang binigyan namin ng kopya, hindi isa lang. Wala naman sa clamor o pressure yan o palakasan ng boses. Ang sinasabi ng batas ay ang sinasabi ng batas. Unless sabihan kami ng Korte Suprema,
sa mandamus petition na pending ngayon. Ang sinasabi ng batas at saligang batas at ng Senado sa ngayon bilang sole trier of impeachment ang siyang mananaig at hindi yung gusto ng mas nakararami lamang bagaman ito'y labag sa batas. Hindi naman porket mas mag-ingay ka, lalabagin na natin yung batas. Hindi naman porket takot ka matalo, lalabagin mo na yung batas para lang manalo ka sa eleksyon na darating. Hindi ako naniniwalang ganun yun. Kung ano ang tama ay tama, kung anong legal ay legal, kung anong naaayon sa batas ay naaayon sa batas. Sino man ang tutol dito, sino man ang mapapaboran nito. Yan ang dapat nating sundin at sundan. Sir SP, so kapag sinabi po ng SC na yung forthwith ay agad, susundin niyo, sir? Depende kung anong ibig sabihin nun. Depende kung anong sasabihin niya, anong agad. Ibig sabihin, sir, kung sabihin ng SC na Bukas. magsimula na kayo agad, Bukas. susunod kayo. Paano? Paano nila sasabihin? Ang sabi, trial shall forthwith proceed. Trial is the reception of evidence, admission of evidence by the impeachment court. Bukas, hindi namin kayang gawin yon. Dahil wala pang sagot ang nasasakdal. Wala pang reply ang prosecution. Wala pang preliminary conference. So anong i-order nila sa amin specifically? Ayokong pangunahan ng korte. Kaya yung sinasabi din ng ilang prosecutors, kung pwede lang daw, bukas na mismo. Mukhang hindi nila alam ang rules. Hindi namin kayang gawin yon kahit simulan namin yung proseso nang hindi pa nare-refer sa amin. So babasahin namin kung ano man yun at pag-aaralan namin kung paano ito mapapatupad at kung kaya itong patupad. Ulitin ko, ng pang-apat na beses na, nagdesisyon ng Korte Suprema noon, nag-TRO sa Kamara, huwag niyong ituloy yung impeachment ni Chief Justice Davide. Nagbotohan ng Kamara, tinuloy pa rin nila. Nag-desisyon ng Korte, huwag niyong buksan yung foreign currency deposit account ni Chief Justice Corona. Nagdesisyon ng Senado, galangin natin, sundin natin. So, Senado pa rin bilang impeachment court ang magdedesisyon yan o Senado bilang plenaryo ang magpapasya ng bagay na yan. Kung ako tatanungin, as a general rule, marapat at dapat galangin palagi ng Senado anumang desisyon ng Korte Suprema. Pero sa dulo, pagpapasya niya ng Senado. Opo, salamat po muli sa inyo pong panahon. So sir, naglabas po ng liham si SP Chis Escudero para po sa lahat ng miyembro po ng Senado. Ito po may petsang Pebrero 24. Kayo ho ba'y sumagot din po dito ng formal? Ano po ang inyong reaksyon dito? Ay, hindi na po ako sumagot dyan kasi wala namang halos nagbago sa stand or position ni Senate President. Yan din yung sinabi niya noon na wala siya talagang choice sa tingin niya. Ang posible lang o legal na panahon na pwedeng mag-impeachment court na ang Senado ay kung kailan meron kaming legislative session. So natali na si Senate President sa petsang June 2. So wala nang nagbago dyan at ang ginawa na lang niya, linagyan na lang niya ng mga detalye. Opo. Pwede ho ba kaming para lang ho sa mga sa mga nag-aaral din po siguro sa batas, Senator Coco, kung maparapatin po ninyo, bagamat kaninyo wala ho naman ng pinagbago dito, maliban na lang po dito sa interesting interpretation noong pong forthwith, pwede ho kaya? Kasi dito po binabanggit niya, alam naman daw niya yung verbal legis rule na binabanggit po ninyo sa inyong sulat. Opo. Pero ang kanya po ditong interpretasyon, hango po sa jurisprudence 1902, 1928, and 1935 ay ang ibig sabihin daw noon within reasonable time at hindi po immediately, hindi agad-agad, hindi karaka-raka. Ano pong masasabi dito? Yung mga sinite niyang mga kaso na nag-interpret daw ng salitang forthwith, sigurado ko yung salitang yun, hindi yun yung nasa constitution natin kasi 1987 pa tong constitution natin . So kung meron mang ini-interpret yung mga old cases na yun, very old cases,
ibang ano yun, ibang batas. Siguro batas yun o makalumang batas. Pero ito sa pagkasulat po ng ating Constitution, sinabi trial by the Senate shall forthwith proceed. Tapos kung makikita natin na meron pang isang rule sa ating Constitution na bawal abalahin ang opisyal na mataas by impeachment cases na sobrang dalas. Kaya merong 1-year rule na isang beses mo lang abalahin sa impeachment yung mga matataas na opisyalis natin sa kada taon. Kung ipagsama mo lahat yung mga rules na yan, makikita natin na ang impeachment ay isang importanteng procedure kasi kailangan na malaman ng taong bayan kung ano ang totoo, guilty ba or not guilty, at saka kailangan protektahan din natin yung mataas na government official para matapos na rin ang impeachment laban sa kanya. Gusto na rin malaman, pati noong impeached official, kung patuloy ba na istorbo itong kaso ko o tapusin na o tapos na para pwede na ako mag-concentrate sa trabaho ko. Ganon yung spirit dyan sa Constitution. Kaya pag-interpret natin sa forthwith, ibig sabihin yan, agad. So, isunod na agad yung paglilitis sa Senado without any delay. Kailangan tapusin yung jurisdiction at saka desisyonan na yan sa dulo, whether guilty or not guilty. So, ako, Manong Ted, hindi ko masyadong pinoproblema 'yon. Okay. Yung pagmana ng pagtawid sa June 30 para sa akin madaling issue, kayang i-surmount yung issue. Ang aking main point ngayon is yung kautusan ng konstitusyon sa Senado na umpisahan agad ang paglilitis ng impeachment sa Senado. Yun ang sa tingin kong nalalabag. Pagka June 2, February 5 yan pinail, June 2, March, April, May, 4 na buwan. Hindi na yun sumusunod sa utos ng Constitution na kilusan agad, isunod agad ang paglilitis. Opo. 5 kayong abogado in the Senate ngayon po, di ba, sa 19th Congress, Senator? Opo, 5 na lang po. Opo, 5 na lang po kayo. Ngayon, si Senator Chis, ihiwalay na po natin. Yung pong 3 pang abogado, ano ang pananaw dito? Inyo ba sila nakakausap? Kasi yung 3 yun, Ted, they belong to the majority. Ayoko nang kumausap ng personal sa majority kasi kausap ko na si SP. Kami na ni SP ang nagdedebate . So, ang assumption ko, siyempre, si SP, bago naman siguro siya magsalita, kinakausap na niya yung members ng majority niya para back-upan yung sinasabi niya, yung issue niya. Alam niyang may backing ng kanyang kasama sa majority. So, at least, ayokong talunan si SP at dumiretso ako sa members ng majority. Obligasyon na niya yun. Hindi dapat sa akin yun. Minority po ako . Ako yung minority leader. Opo. Ang kausap ko lang si Senator Risa Ontiveros. Opo. Pero di pa sa usapin pong ito, pwede na ho natin, this will transcend the issue of majority-minority simply because this is kanin nyo, di ba? Ang pinag-uusapan na po natin dito ay constitutional provision on your obligation. And Correct. Go ahead, sir. Correct. At naisulat ko na rin naman yan. Sinulat ko naman kay SP Cheese, na-cover naman ng media. Ako'y magugulat kung meron tayong kasama sa Senado na sasabihin niya, ay wala akong kaalam-alam sa issue na ito. So, alam na nila yan. Ngayon kung sangayon sila sa posisyon ng minority, sana na sabihan na nila si Senate President. Pero nung kami nag-usap ni Senate President, binisita niya kasi ako sa Marikina. Yan yung pagkatapos nung pinablish na niya yung schedule niya. Tinanong ko siya, Senate President, can I make the assumption that itong linabas mo na mga detalye, may kalendaryo ka na, meron ka pang ibang mga proposed ideas, ito ba ay nakonsulta mo sa majority? Ang sabi niya sa akin, tama yung assumption mo. So, gano'n na po yun. So, let it be. Let it be. So, alam ko na kumpiyansa
at malakas ang loob ng Senate President kasi nakonsulta na niya yung kanyang posisyon sa kanyang grupo sa majority. So, Senator Coco, ano ang pwedeng na lang talaga na maasahan natin dito na maging daan para maobliga ang Senate President at saka ang majority ng mga senador na magsimula na po nitong prosesong ito habang kayo'y naka-recess? Ano mga posibilidad? kailangan mabago yung pananaw at paniniwala nila. Na kasi nagsusubscribe talaga sila siguro siguro at least si Senate President alam ko, but yung iba hindi ko kasi talaga kinakausap, nagsusubscribe sila most likely sa idea nga na kailangan naka-legislative session kami. Okay. Special man or regular, but it must be a legislative session. Yun ang hindi ko makuha Hindi ko mag-get sa legal basis nun at bakit napako sila ron sa ganung posisyon So, dahan-dahan na lang siguro, sana may time pa, pero kailangan magbago po isip nila. Kailangan ma-release nila ron sa ganung pagkakaintindi sa Constitution. Tapos kung magbago isip nila, then they will now be open to convene the Senate as an impeachment court. Again, yung pong kailangan ba talaga dito magpatawag ng special session si Presidente na lang para po ma-break yung impasse? Yan, papasok ka kung gagawin niya, papasok tayo doon sa theory ni Senate President na kailangan naka-legislative session kami. Sa akin, hindi kami kailangan naka-legislative session. Pero kung naka-legislative session kami, wala naman din akong reklamo kung itakil ang impeachment kasi legal naman yon. Senator Coco, mukhang suntok sa buwan nasagutin po ni Senator Chis Escudero yung tanong na yun ni Sir Ted. Pero kayo, your stand, sa tingin niyo po ba may kinalaman sa posisyon ni Senate President Chis Escudero kung bakit naantala na ang impeachment trial sa Senado? Masyadong mahirap yun na mapursi niya kung sino yung mga members sa 20th Congress na Senado. Mahirap mapursi, tapos mahirap din mapursi na sa akin ito boboto, susuporta bilang Senate President. Ako actually, pinapakinggan ko pronouncement ni Senate President Chis Escudero. Lawyer din naman siya. He subscribes. Ako, kumbinsido ako na he really subscribes to that school of thought. Yung kampo na yun na ang point nila na kailangan naka-legislative session ang Senado, ang Kongreso, bago makakilos ang Senado bilang impeachment court. Doon sila napako Ayun ang, para sa akin, yun ang pinaka-critical na pagkakamali nila nung na pinako na nila ang sarili nila sa ganung paniniwala. Di wala na talagang choice. It's either special session called by the President or resumption of regular session on June 2. So, mali yun kasi pang Article 6 na thinking yun Kaya nga sinasabi ko, ang impeachment nasa Article 11. Kaya wag tayo mapako sa Article 6 na thinking. Article 11 kami mag-focus.